Good morning po, Ergo Community Family. Happy 37th Mansari po sa bawat isa sa atin. At nais ko lang po na ipaabot sa inyo ang pasasalamat at pakikiisa nyo po sa gawain na ito na nakaabot po tayo sa 37th Mansari. Maraming pong salamat sa lahat po na nakiisa sa mga group song, sa pagbati po natin sa ating pong 37th Mansari na bagamat yung iba po ay walang signal, walang smule at maaring may mga kabisihan po dahil marami pong mga ginagawa po talaga, hindi po natin masisisi. Subalit ang kinalaman naman puso at pakikiisa ay naroon po. Bumabati po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa ating pong tinatagpo ng Panginoon na mga Bible study group po natin, lalong-lalo na po sa mga grupo na ito na talaga naman po napakasaya po nilang kasama, no? Ang ating pong group David na meron po mga group song at pagbati. Maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat po sa nakikita ko po na ako ay tuwan-tuwa po in behalf of Sister Maui, Sister Anna, at ang lahat po ng mga servants of the Lord, no? Sila Pastor Maricel, Pastor Edna, Pastor Ruby, Israel, Jason, Brother Joseph Legaspi, no? Lahat sila, Brother Arthur, Sister Arlie, lahat po, Sister Camille, no? Lahat po sila ay talaga naman po nagsusumigasig at lahat po na hindi ko po mabanggit sa mga ating po mga servants of the Lord ito sa group David po, sa group Mark, sa ating pong Bible Study Room Jeremiah, Bible Study Room Isaiah, Bible Study Room Ezekiel, Bible Study Room Nehemiah, Bible Study Room David, and the room moderators, our Warrior Intercessory Group, no? Ang mga Warrior Intercessor po ng Ergo ay talaga naman po nga kahit anytime po na meron pong ipapanalangin, nandun po yung pagtugon, napakasipag po. At ang ating po mga servant leaders na patuloy po na hindi po nanghihinawa, no? Sa kabila po ng mga troubles and trials natin pong nararanasan, subalit nakatayo pa rin po tayo upang tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Diyos sa pamagitan nito, dahil tayo po ay nasa social media, no? Umaawit tayo sa Smule at pinupost po natin sa FB. Why don't we post mga salita ng Diyos at mga awiting makalangit, dahil talaga naman pong natutuwa ang Diyos kapag siya po ay naitataas. Amen po, no? Napakarami pong nag-view sa inyo na hindi lang po na ninyo alam, na akala lang natin ganun lang po. Dito po sa ating page, marami pong nagse-search, no? Marami pong mga anak ng Diyos na nagse-search at napakaganda pong balita ng ang ating pong vision ay patuloy na unti-unting tinutupad ng ating Panginoon, sapagkat yan yung pangako niya. Amen. Dahil ang nagmamay-ari po talaga nito ay hindi tao, kundi ang Diyos po. Wala pong pwedeng umangkin sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Glory to God in the highest. At isang word po for today na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi po lamang sa akin kundi sa buong Ergo Community Family, buong Ergo Community, sa loob man o sa labas man po, yung mga kaibigan po natin dyan na minamahal po natin, ng mga kaibigan na sumusuporta po sa atin at nagmamahal po sa Diyos at nagmamahal po sa atin. Ito po yung word ng Panginoon sa umaga pong ito, sa 37th Mansari po ng Ergo Community Group. Jeremiah 30 verse 11 po. No, sabi ng pangako po ng Diyos, siya po nagsalita dito sa kay Jeremiah na bagamat
si Jeremiah po ay batang-bata pa na pinili o sa ating pong kapanahunan, tayo po ay hindi po natin alam. Sabi nga po bata pa po tayo sa pananampalataya at bata pa po tayo sa paglilingkod, hindi po natin alam kung ano at saan tayo magsimula sa ating pong paglilingkod sa Kanya, paano nga ba maglingkod at paano nga ba sumunod. No, sabi ng Lord, sabi ni Jeremiah, Lord, napakabata ko pa para gawin ang mga bagay na ito. Sabi ng pangako po ng Diyos Jeremiah 30 verse 11, for I am with you. No, tandaan natin, for I am with you to save you. No, tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon upang tayo ay maligtas. Ang ating pong kaligtasan ay patuloy na mananatili sa atin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ito pong ating business. Spiritually, and ang ating pamilya, hindi lamang tayo ang pwedeng maligtas, kundi ang ating buong sambayan, ang ating pong pamilya. Kaya sabi ng Lord, huwag po tayong matakot, for I am with you to save you. No, ang Diyos po ay nandoon sa mga anak niya na nangangailangan ng tulong niya upang tulungan po tayo na madala po natin at magawa po natin ang ating pong mga calling, yung ating pong nag-uutos po ng Diyos sa atin. Alam ko na ang bawat isa po sa atin ay may calling, hindi lamang po ako, hindi lamang po ang mga pastors, hindi lamang po ang mga matataas, kundi ang bawat isa po sa atin ay may calling. Huwag lang po natin i-ignore. May mga sinasabi po sa atin ng Panginoon. May mga minsan sa panaginip po o minsan po sa ating pong nakikita, no, may mga pinapahiwatig po ang Diyos no, kaya po natin nakikita, kaya po natin nararanasan dahil po mayroon pong pinapahiwatig ang Diyos sa atin. No, meron po tayong wisdom para gamitin po at pwede po tayong magtanong sa Panginoon, ano po ito, Lord? Ang Diyos po ay hindi po madamot sa pagtugon sa mga katanungan po natin. Sabi nga, ang Diyos po, for God to be with someone is for Him to help the person to carry out His calling. In Jeremiah 1 verse 8, sabi nga ng Panginoon, do not be afraid. Huwag kang matatakot, anak. Huwag kang matatakot, no? Kanino pa man. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. No? Well, hindi po tayo dapat matakot, no? Yung mga pumapatay sa laman, no? Hindi tayo dapat matakot. Maliban sa matakot tayo sa mamamatay yung ating espiritu at kaluluwa, yung pumapatay na ating espiritu at kaluluwa, doon po tayo matakot. Pero yung mga pumapatay ng laman, yung mga intriga, yung mga intriga na lahat ng kasamaan ay ibubuo sa'yo, no, para kapanipaniwala ang mga intriga upang sirain at wasakin ang pagkatao ng isang tao at upang sirain at wasakin ang gawain po ng Diyos. Yan po ang trabaho ni Satanas. Tandaan po natin, kapag may mga bagay po tayo na nakikita at naririnig, no, intentionally, sinisiraan po tayo, yan po ay gawain ni Satanas, sapagkat sabi nga si Satanas, John 10:10, si Satanas ay pumunta sa lupa upang magwasak, sirain ang buhay ng tao, no? Sabi nga, Satan, sa Tagalogin ko ng Satanas ay bumaba sa lupa upang pumatay, magnakaw at wasakin ang buhay ng tao. Pumatay, papatayin niya yung isang tao, no? Papatayin niya yung isang tao, yung paniniwala ng isang tao sa Diyos, no? Papatayin niya yung pananampalataya na yun ng tao. Ay, oo nga, totoo nga yung sinasabi niya. Oo nga, di ba? Pumapatay siya ng pananampalataya ng tao. Sirain ang buhay ng tao, magnakaw,
pumatay at sirain ang buhay ng tao. Nanakawin niya yung mga kaalaman mo, no? Dahil na magtitwist ang iyong kaalaman. Dahil nga nandun na ang iyong simpatya, no? Dapat ang sympathy po natin ay sa Lord. Tandaan po natin, ang gumagawa ng mga ganong bagay ay gawain po yan ng kaaway, no? Ginagamit ang tao upang wasakin niya ang gawain ng Diyos at wasakin ang buhay at pagkatao ng tao dahil si Satanas ay bumaba sa lupa upang pumatay, magnakaw at sirain ang buhay. Satan is the author of lies. Tandaan po natin yan. Amen. So, do not be afraid of them, sabi ng Lord. Ito po yung comfort ng Panginoon. For I am with you to deliver you, declares the Lord. Sa verse 9, then the Lord put out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words into your mouth. Huwag po tayong matakot dahil pag inanoint po ng Panginoon at inatasan po tayo sa task na pinapagawa po ng Lord sa atin, i-anoint niya po yung ating mga lips. Amen. And the Lord will put the words of the Lord into our mouth, because God will touch your mouth to preach, no? Sabi nga po ng isa pong beloved preacher po na tinitingala ko po at nakikita ko po talaga ang buhay niya na napakatatag. David po siya para sa akin kasi ang favorite Bible character ko is David. So he is my favorite preacher, no? Hindi naman po ina-idolize dahil ang Panginoon lang po talagang ating dapat i-idolize, but because He walks in the ways of the Lord, at yung tatag po nakikita ko, pag nakikita ko po siya, ako yung naiiyak po, at nakikita ko po ang Lord sa kanya. Sabi nga po, preach the gospel in season or out of season. Nandito po tayo sa social media, hindi po tayo dapat matakot. Ang Holy Spirit of the Lord will guide us to preach the good news of salvation. We are here dahil marami po mga tao pong nakakilala sa Panginoon. Lumakad po tayo ayon po sa katwiran po ng Diyos, at sasamahan po, ito yung pangako ng Lord sa atin, sasamahan niya po tayo. Hindi po tayo dapat matakot sa ating pananampalataya, kasi kapag tayo po ay matakot, ano na yung takot na yon, na tayo ay mag-give up sa ating pong pananampalataya pagdating po ng Panginoon. Give up po tayo, sabi ng hindi na po tayo makakasama. Kung nais po natin na makakasama sa rapture of the church, magpatuloy po tayo na ibahagi po ang salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo, wag po tayong matakot, makiisa po tayo sa gawain. Wala po tayong ibang tinataas, wala po tayong ibang relihiyon na tinataas. Ang ultimong tinataas po natin sa Ergo Community Group ay ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus, na siyang nagsabi, for I am with you to save you, no? Amen. Sabi nga, isang kaluluwa lang na maiakay natin at makakilala sa ating Panginoon, at siya'y lumago at siya po patuloy na susunod at gagawa sa kalooban ng Diyos. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, ligtas siya at ang kanyang buong sambahayan, libu-libong anghel ang nag-aawitan sa kalangitan. Huwag po tayong matakot dahil ang ating pong grupo sa social media po ay maliban po sa ating mga local churches na hindi po natin pababayaan, dahil doon po tayo kumakain, at doon po ang ating talaga naman pong pansamantalang tahanan na ang Diyos po ay kinakasihan ang ating mga churches, sa mga full gospel churches, no, na ating pong pinaglilingkuran sa social media po. Meron po tayong task na dapat po nating gawain dahil napakarami pa pong tao. Sabi nga po ng aking pong hinahangaang preacher, no? Sabi nga po niya, sa bilyong-bilyong tao. Amen. Sa bilyong-bilyong tao po. Sorry po, iyakin po talaga. Dahil na-feel ko po yung tawag di po dito, yung burden po sa akin po sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo. Sabi niya po 7 point something
3.5 billion more ang tao sa buong mundo. Halos 3.5 billion lang po ang nakakakilala sa ating pong Panginoon. We are part of this community to reach out the good news of salvation to them, upang ang mga tao dito sa social media, nakapublic po ang ating page, ay makakilala po sa ating Panginoon. Isa po tayo sa gagamitin ng Lord sa gawain na ito sa social media upang sila ay makakilala, dahil po teknolohiya na po ang nangyayari. So huwag po tayong matakot. Paggamit po natin ang ating pong talento sa Kanya, hindi lamang po sa pag-awit, kundi sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Meron po isang awitin na kinanta po namin sa birthday, no? Praise the Lord, glory to God. Purihin ang Panginoon at ang Diyos lang po ang maitaas. Siya lang ang mapapurihan. Sa Kanya lahat ang papuri, sa Kanya lahat ang kaluwalhatian, sabi niya. Nung mag-start na po na awitin itong kanta na ito, hindi na po maubos-ubos ang kanyang luha. Ganun po yung pagkilos ng ating pong Panginoon sa buhay ng tao. Kaya wag po natin lilimatahan ang ating pong mga ginagawa. Hanggat lumalakad po tayo, ang pinakamatibay po nating pundasyon ay salita po ng Diyos. Lumakad po tayo sa Espiritu ng Diyos, no? Mananalangin, wag tayong matitinag, at maging matapang tayo sa pagbahagi ng mga salita ng Diyos. Lagi po tayong mananalangin, no, sa Panginoon, na bibigyan po tayo ng karunungan, ng wisdom, spirit of discernment, upang ang mga mahal po natin sa buhay, ang mga taong nakakasalamuha po natin, no, sa loob at sa labas po ng ating tahanan, ay madala po natin sa paanan ng Panginoon, sapagkat ito po ang misyon ng bawat isa sa atin. Hindi lamang dahil ako ay ligtas, kundi dapat po mailigtas din po sila, no, sa pagtapon, o mailigtas po sila upang hindi po nila mararanasan ang kapighatiang hindi pa nararanasan ng tao, na masama po sa pagbalik ng Panginoon at sasalubungin niya yung kanyang mga anak, ay maiangat po sa rapture of the church. Amen? Sa rapture of the church. Kaya po, yun po yung unang-una po natin nasain na tayo po ay makakasama tayo at ang buong nating sambahayan. God bless everyone, and happy 37th Mansari Argo Community Family. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for your word. Lord, selyuhan mo ang mga words of encouragement, na words that comes from your mouth sa akin pong mga kapatid sa buong Ergo Community Group. Continue, Lord, to touch them. Continue, Lord, na ang malakas na pagkilos mo, ang malakas na pagkilos na yung banal na Espiritu ay patuloy makakarating sa kanila, Panginoon. Continue, Lord, na be with your words, O God, today, in the name of Jesus. Be glorified at makilala ka ng mga taong hindi pa po nakakilala sa iyo. Lord, ihanda mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang kaisipan, ang karunungan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, ang understanding na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, ay mararanasan ng buong sangkatauhan. Gamitin mo po ang Ergo Community page, O Lord, sa iyong kaluwalhatian, at ikaw lamang ang makilala at madakila sa grupong ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na nagbigay ng oras at panahon sa maikling katuruan na ito, at patuloy na alam ko po, Panginoon, sa mga sandaling ito, O God, anuman ang kanilang mga kahilingan, Lord, ipagkakaloob mo, sapagkat sinabi mo nga po, Panginoon, na hihingi kami sa pangalan mo upang malubos ang aming kagalakan. Ito po ang pangako mo. Salamat bilang mga anak mo, Panginoon. Hinihingi ko po, O Diyos, ang mga pagpapala mo sa iyong mga anak, at ang lahat ng mga may sakit ay patuloy na hipuin ng iyong mapaghimalang kamay, sapagkat you are not limited by distance, space, or even time, Lord. And continue, O God, na mayroon pong kapighatian sa mga sandaling ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang magbibigay
magbigay ng comfort, O God, at lahat ng mga naghihikahos, Panginoon, namin pong mamamayang Pilipino. Lord, maranasan po nila na tunay nga na Ikaw ang giver, Panginoon, Ikaw ang aming provider, that they will call upon Your holy name, the name of Jesus, na siyang makapangyarihan at siyang patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. Ang lahat, Panginoon, ng mga suliranin ng iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo sa mga sandaling ito, Panginoon. I know and I believe, Lord, I have faith in my heart, Lord, na patuloy nakakatagpuin mo sila, O God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. There's nothing impossible to those who believe in you. Ang lahat ng mahirap para sa tao ay hindi po imposible sa iyo. Kaya Ama, napakapalad po namin na Ikaw po ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw po ang Diyos na aming nakilala, ang aming pong Panginoong Hesus. Salamat po sa gabay ng iyong Santong Espiritu. Ito po ang aking panalangin. Amen at amen. God bless you all po.